Hello friends! Welcome to my mini vlog! So today's vlog nga guys is a little extra special kasi may unexpected surprise for me! Dumating si Jowa na parang na-spoil ang girl na to. So ay na nga, hindi ko talaga in-expect na surpresahin niya ako last week. So syempre, happy girl tayo. So ito din yung araw na aalis na siya. So, maaga lang kaming gumising, pinag-prepare ko lang siya ng almusal, and then pinagawa ko din siya ng spam na onigiri para pakain niya sa kanyang biyahe, pabalik ng Nagoya. So, after nga ng ilang araw niyang bakasyon dito sa Hiroshima, so kailangan na rin niyang umalis at back to reality na naman ang mga person na para bang ako din ay Yasumi din ay nag-break. So, sweet-sweetan, talk about the future again. Tapos yun, medyo may konting away, iringan. Since kailangan na niyang umalis, sinamahan ko siya hanggang station. Pero, dapat hanggang dun lang talaga ako sa bus stop. Pero ang ate niyo, talagang ayaw humiwalay ng bongga sa kanyang jowa. So, ang nangyari, sinamahan ko siya hanggang Hiroshima Station, sa mismong city talaga. Sumama din ako. Para bang ayaw na ayaw ko na humiwalay sa kanya. Alam nyo ba yung feeling na gusto mo pa siyang makasama pero kailangan na talaga niyang umalis kasi kailangan na niya din bumalik sa trabaho. At ako din naman, may trabaho din naman ako. Kaya lang, alam nyo yun, LDR na naman ng mga ate nyo. So, ayan tayo, ganda-gandahan. So, yung Yasumi nga pala or yung tinatawag na long vacation dito or holiday dito sa Japan ay Obon Yasumi. Ewan ko kung ano siya. Para siyang, kumpara sa Pilipinas, para siyang All Souls Day, parang ganun. Isa siyang traditional Japanese period kung kailan, parang inaalala nila yung mga ancestors ng mga Japanese. Maraming Japanese na ang umuwi sa kanilang hometown para makasama ang pamilya nila. So, kung makikita niyo yung suit ko dyan, guys, pambahay lang yan. Talaga ba? Kasi wala talaga akong planong sumama. As in, sa bus stop lang talaga dun malapit sa amin. Ay, yung ate nyo nga ayaw humiwalay. Yun, sumama hanggang city na para bang mukhang basura. Kaya nagmas ako dyan kasi wala man lang akong makeup. Wala akong kahit. And ayun na siya. Bababay na ang aking lalav. Kailan ulit kami makikita? OA. Si OA talaga. So, ayun, umalis na siya. Malapit na siya mawala sa paningin ko. Babay, lalav. So, after ko siyang ihatid, since nasa labas na rin ako, sabi ko, bakit hindi na lang ako mag-ikot-ikot? So, pumunta ko ng Donkey na walang makeup. So, parang second time kong pumunta dito sa Donkey. Yung first time is yung naggala kami ng mga katrabaho ko. And then, ito naman yung second time na solo lang ako. So, tingnan natin kung anong mabibili ko. So, first step is Donkey as usual. Pupunta ka lang para tumingin pero somehow, may napupunta pa rin sa basket. So, ang daming kit at useful things dito kaya kailangan talaga mag-self-control. Lalo na at naka-sale sila ngayon. Sobra. Medyo nagtingin-tingin lang ako ng mga kailangan ko. And of course, hindi mawawala yung random things na bigla mapapaisip ka kung kailangan mo ba talaga. So, bumili lang ako ng face mask. Itong Sika. Ito yung ginagamit kong face mask ngayon. Ang ganda niyan. Legit. Yan. Arte. Talaga. Tapos yung minakita kay Nori, diba? Yun. Bumili din ako noon sa basket. So, merong mga chocolates, mga sweets dito na 199 yen or 215 with tax na yon. So, medyo mabilisan lang to kasi parang nakakaramdam na rin ako ng gutom and ayoko nang kumain pa sa labas since nag-iwan nga ng maraming pagkain jowa ko. Pinagluto niya ako na para bang Disney princess ang ganap. So, ikot lang. Pakita ko lang sa inyo yung mga possible things na pwede niyo mabili dito sa Donkey if ever na pumunta kayo. At yun, mga pang maarting tao lang din makikita nyo dyan. So, fun fact lang since wala naman akong masabi. Yung official name niya is Don Quixote pero commonly tinatawag siya ng mga Japanese na Donkey. Kaya kung marinig niyo yung Donkey, ito yung tinutukoy nila kahit hindi kayo magaling mag-Nihongo. So, anong natutunan nyo dun? Fun fact. So, ang favorite thing ko dito is literally parang may lahat. From snacks, cosmetics, skincares, medicines, household items, clothes, souvenirs, at hanggang sa mga random things na hindi mo naman planong bilhin, pero somehow napupunta sa basket mo na
para bang kailangan mo siya sa buhay. Pero alam nyo ba, habang nag-ikot-ikot ako, unti-unti ako nagbabalik ng mga in-add to cart ko kasi feeling ko, hindi ko naman siya magagamit. Tsaka yung nori, yung seaweed wrap na nakita nyo kanina, binalik ko din siya kasi hindi ko naman siya, kasi meron pa naman akong nori sa aking heya. So yun na lang muna siguro. And nakakatuwa lang yung mga chocolates dito. Parang pag gusto nyang magpa-package or mapapunta kayo dito, marami kayong mapapadala talaga sa Pilipinas. And ang nakakatuwa dito sa Donki, may mga Filipino products din sila. May mga dilata, mga condiments, meron din silang mga toyo at suka dito. So parang madami-dami na din na pang Pinoy foods. So ikot lang ako dito kung may makikita ako. May chicharon din akong nakita. Shems. Ang sarap niyan. Tsaka boy bawang yung favorite ko. So syempre, hindi ako nag-add to cart kasi nagtitipid na ako ngayon. So guys, ito naman yung ginagamit kong make mist, yung pang stay nung aking makeup. And maraming choices dun eh. So dito naman is, ewan ko, mga abot lang. Pang package, souvenirs, may mga tent din akong nakita kanina. So ang dami yung talaga makikita dito sa Donki. At alam niyo naman na sobrang sikat nito sa Pilipinas, di ba? So that's my little Donki stuff for today. So if you're living or traveling here in Japan, definitely worth visiting and Donki. So after nga nun, bumili lang ako ng skincare and sunscreen ko kasi paubos na rin yung akin. And then umuwi na rin ako, nag-train na din ako pabalik ng Saijo. So yun talaga guys, napapaisip ako na pagbalik ko ng apartment ko, sobrang malungkot na naman. Alam niyo yung parang ilang araw lang naman na nagstay sa'yo yung boyfriend mo, pero nasanay ka talaga na, hindi na lively yung apartment ko. Wala na akong kakulitan, wala na akong kairingan, kaaway. Alam niyo, yung minsan lang kayo magsama pero nag-aaway pa rin kayo. Pero hindi naman siyang away na pisikalan. I mean, kulitan na din siya. So, pagkagaling ko nga sa Hiroshima City ay bumalik na ako sa apartment ko and nagpahinga. So, nakatulog lang ako, siguro mga 2 hours lang ako natulog. And then, pagkagising ko, pumunta na ako ng grocery. So, nag-grocery muna ako kasi naubos yung aking stock sa ref for the next week. So, as usual, bumili ako ng pakwan. At kung napapansin nyo, may maliit pa akong pakwan. So, kinakain ko yan pagkagaling ko sa grocery. Kasi nga, para ma-hydrate din ako. And favorite ko talaga yung pakwan ever since. Kahit siguro hapuin, hikain ako, carry ko pa din kumain. And then, bumili lang din ako ng saging. So, okay guys, after kong mag-ikot nga dun sa pagbinilhan ko ng pakwan at saging. So, next stop naman natin is Lamu Supermarket. So, if you're living here in Japan guys, baka familiar na kayo dito, especially if mahilig kayo sa affordable groceries. Again, fun fact na naman. So, ang Lamu ay part ng Daihay Group. So, kilala ito as a discount supermarket chain in Japan. So, kaya maraming pumupunta dito para makahanap ng affordable food and daily necessities. So, guys, pagpasok pa lang, makikita mo na ang daming choices from fresh produce, meat, seafood, frozen foods, drinks, snacks, hanggang sa ready-to-eat meals. At magandang place din to para pagbilhan ng mga pangpasalubong sa Pilipinas, especially kung gusto niyo ng mga discounted prices na products. And ayun, so ito lang din naman yung mga binili ko. Ilang piraso lang yung binili ko kasi nga malapit na din namang magkatapusan. So bumili lang din ako ng yogurts and bumili din ako dito ng juice, lemon juice. Yun lang yung binili ko talaga, as in konti lang. So, nag-ikot-ikot lang din ako dito sa loob. Check lang din ako ng mga pwede ko pang mabili. So, actually guys, marami din namang obento dito. Same lang din. Pero parang hindi ko pa natatry bumili ng mga obento dito or yung prepared na pagkain. And more on sa tinapay ako medyo naa-adding ngayon eh. So, ayun, nag-stop ako dito sa bigas. Feeling ko ang mura niya ngayon. So, 3,280 na siya for 8 kilos. With tax na yun guys ha. Pero may na-orderan na kasi kami ng bigas online and mas nakakamura kami sa ganun. So, ito lang. Kung gusto niyo yung mga budget-friendly na bigas, ayan na yun. Pero parang sa akin ha, pricey pa din.
yung bigas na to. So, ayun, grocery haul complete. So, one thing I really like about shopping at discount supermarkets like Lamu is mas madali kapag makapag-stick sa budget kapag marunong kang mag-compare ng prices. And that's it for today's little grocery stuff from Donkey, Lamu, and later Daiso. So, simple day lang pero productive. If you're living also in Japan, comment down below kung ano ang favorite supermarket nyo, Lamu, Gyomu, Super, Aeon, or Seiyo. So, see you on my next vlog. Bye!